Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! Grade 2, Revised K-12 Curriculum, Unang Termino, Week 10, Day 1, Makabansa. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang may ugnay ang hindi bababa sa 5 tagapaglingkod sa kanilang serbisyo, lugar at institusyon. Makabuo ng service web na may wastong mga aro o koneksyon. May paliwanag sa isang payak na pangungusap kung paano nagtutulungan ang dalawang kasapi o institusyon at makapagbigay ng isang paraan ng pagpapahalaga sa kanilang serbisyo. Ngayon mga bata, tingnan ang larawan at ibigay ang iyong naging obserbasyon ukol rito. Sagutin ang mga tanong. Una, sino-sino ang nakikita nyo sa inyong lugar na naglilingkod o nagbibigay serbisyo? Pangalawa, bakit natin sila kailangang kilalanin bilang mahalagang bahagi ng ating komunidad? At pangatlo, sa iyong palagay, mahalaga ba ang mga nabanggit na estruktura na pinakita sa larawan? Mahusay! Kilalanin ang mga nasa larawan at tukuyin ang gampanin ng bawat isa. Ikaw, ano ang gampanin mo sa iyong komunidad? Mahusay! Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa mga naglilingkod o nagbibigay serbisyo sa kinabibilangang komunidad. Mga bata, sino-sino ang mga naglilingkod sa ating lugar? At ano ang serbisyong kanilang ibinibigay? Mahusay! Ngayon, sagutan ang mga tanong na nakasulat sa bawat araw. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Sagutin ang mga tanong. Mahusay! Ating basahin ng mabuti ang teksto. Mga institusyon sa komunidad. Ang sumusunod ay mga institusyon sa komunidad na nagsisilbing haligi para sa mas matatag na pamumuhay ng mga mamamayan. Mahusay! Ngayon mga bata, sagutin ang mga tanong. Mahusay! Piliin ang titik ng tamang sagot. Ikalawang araw. Mga layunin, pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang matukoy ang pangangailangan o suliranin sa 4 na community scenarios. Makapili ng angkop na tagapaglingkod at institusyon para sa bawat sitwasyon. Maipakita ang ligtas at responsableng kilos ng isang bata. At maipaliwanag ang maaaring mabuting bunga ng pagtutulungan. Pagmasdan ang larawan sa ibaba at sagutin ang mga tanong. Una,
Sino-sino muli ang iba't ibang mga taong nagbibigay serbisyo sa ating komunidad? Pangalawa, bakit mahalaga ang mga kasaping ito sa ating komunidad? Ano ang maaaring mangyari kapag nawala ang mga kasaping ito sa ating komunidad? At may kakilala ba kayong mga kasapi ng komunidad na ating nabanggit? Sino-sino sila? Mahusay. Basahin at unawain ang talata na nasa ibaba. Ang mga taong nagmamalasakit sa aming komunidad. Isang araw, nagkaroon ng gawain ang mga bata sa kanilang paaralan tungkol sa mga taong tumutulong sa komunidad. Bawat isa ay pumili ng isang taong nais nilang pasalamatan. Si Ana ay nagkwento tungkol sa guro na nagtuturo at gumagabay sa mga bata. Si Ben naman ay pumili ng bumbero na tumutulong kapag may sunog. Ipinakita naman ni Carla ang health worker na nag-aalaga sa kalusugan ng mga tao. Mayroon ding batang nagkwento tungkol sa barangay worker na tumutulong sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa kanilang lugar. Pagkatapos ng kanilang mga kwento, sabay-sabay nilang sinabi, "Salamat po sa lahat ng taong tumutulong at nagmamalasakit sa aming komunidad." Natutuhan ng mga bata na bawat kasapi ng komunidad ay may mahalagang tungkulin. Kapag nagtutulungan ang lahat, nagiging mas ligtas, maayos, at masayang lugar ang kanilang komunidad. Mga bata, sagutin ang mga tanong. Mahusay. Ating talakayin ang gampanin ng mga naglilingkod o nagbibigay serbisyo bilang mga kasapi sa komunidad. Ngayon mga bata, pumili ng inyong hinahangaang tao. Gumupit ng kanilang larawan o kung walang larawan na magugupit, ay gumuhit na lamang. Idikit sa papel at ilarawan. Ibahagi ang trabaho at kahalagahan nito sa komunidad gamit ang mga gabay na tanong. Narito ang ilang halimbawa. Mahusay. Piliin ang pinakamahusay na sagot. Ikatlong araw. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang makapili ng lokal na tagapaglingkod o huwaran batay sa mabuting ambag at hindi lamang sa kasikatan. Makakuha o makabuo ng 3 wastong impormasyon tungkol sa kanyang gawain, makagawa ng appreciation card o mini profile na may malinaw na mensahe ng pasasalamat, at maipahayag ang katangiang nais tularan. Piliin mula sa bubong ng bahay ang mga institusyon na tinutukoy sa bawat pangungusap. Mahusay. Tingnan ang larawan at ibigay ang iyong naging obserbasyon ukol rito. Una, ano-ano ang iyong mga nakita o masasabi tungkol sa larawang ipinakita? Pangalawa, ano ang mga nakita ninyo sa larawan na may katulad sa inyong komunidad? Mahusay.
Ating talakayin ang pagpapasalamat sa mga tao sa komunidad. Basahing mabuti ang teksto tungkol sa pagpapasalamat sa mga tao sa komunidad. Maikling kwento. Maraming salamat sa mga bayani ng komunidad. Isang umaga, naglakad si Ana kasama ang kanyang mga kaibigan sa kanilang komunidad. Napansin nila ang maraming taong abala sa pagtulong at paglilingkod sa kapwa. Maraming salamat po, guro, sabi ni Ana sa kanilang guro na nagtuturo sa mga bata. Salamat po sa inyong pagtuturo at paggabay sa amin. Sa kanilang paglalakad, nakita rin nila ang isang pulis na nagbabantay sa kaligtasan ng mga tao. Maraming salamat po sa inyong paglilingkod at pagprotekta sa aming komunidad, sabi ng mga bata. Maya-maya, nakita nila ang isang doktor at nurse na nag-aalaga sa mga may sakit. Nagpasalamat din sila sa kanilang malasakit at pag-aalaga. Nakita rin nila ang bumbero, maglilinis, magsasaka, at barangay worker na bawat isa ay may mahalagang tungkulin sa komunidad. Napangiti si Ana at sinabi, lahat sila ay may malaking ambag sa ating buhay, kaya dapat natin silang igalang, pahalagahan at pasalamatan. Sabay-sabay na sinabi ng mga bata, maraming salamat sa inyong lahat. Kayo ay mga bayani ng aming komunidad. Ngayon mga bata, sagutin ang mga gabay na katanungan. Mahusay. Ngayon ay piliin ang tamang sagot. Ibahagi ang appreciation card sa guro, kapamilya o school-approved community worker. Maaari rin basahin lamang sa klase. Humingi ng maikling tugon tulad ng natuwa ako dahil ika-4 na araw. Mga layunin, pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang makabuo ng payak ngunit malinaw na community appreciation map na may tao, institusyon, simbolo at serbisyo. Maipresenta ang dalawang mahalagang ugnayan sa mapa, makilahok sa pagbuo ng pangklaseng kasunduan sa pagpapahalaga sa komunidad, at makapagpahayag ng isang tiyak na tungkulin ipagpapatuloy bilang batang kasapi ng pamayanan. Buuin ang mga pangalan ng mga sumusunod na institusyon. Mahusay. Ang aralin natin ngayong araw ay tungkol sa ako at ang aking komunidad. Ang tungkuling ipagpapatuloy ko ay pagtatapon ng basura sa tamang basurahan, pag-aalaga ng mga halaman, pagtulong sa kapwa, pagpapanatiling malinis ng paligid, pagsunod sa mga alituntunin, at paggalang sa mga tao sa komunidad. Basahin ang kwento at sagutin ang mga tanong. Ang tungkulin ni Mia sa pamayanan. Si Mia ay isang batang masayahin at mapagmahal sa kanilang komunidad. Tuwing umaga, nakikita niya ang mga taong nagtutulungan upang maging malinis, maayos at ligtas ang kanilang lugar. Isang araw, nakita ni Mia ang ilang kalat sa paligid ng kanilang paaralan. Agad niyang pinulot ang mga ito
at inilagay sa tamang basurahan. Tinulungan din niya ang kanyang mga kaklase na panatilihing malinis ang kanilang silid-aralan. Sinabi ni Mia, "Bilang batang kasapi ng aming pamayanan, ipagpapatuloy ko ang pagpapanatiling malinis ng aming paligid." Natuwa ang kanyang guro dahil ipinakita ni Mia na kahit bata pa siya, mayroon siyang tungkulin at magagawa para sa ikabubuti ng pamayanan. Ngayon mga bata, sagutin ang mga tanong. Mahusay. Para sa inyong gawain ang aking tungkulin, pumili ng isang gawain o tungkulin mo sa komunidad. Gumupit o iguhit siya sa iyong kwaderno at ipaliwanag kung bakit siya ang iyong napili. Mahusay. Ipaguhit sa mga bata ang kanilang sarili habang ginagawa ang isang mabuting tungkulin sa pamayanan. Bilang batang kasapi ng pamayanan, ipagpapatuloy ko ang mahusay. Piliin ang pinakamahusay na sagot. Ipakita sa pamilya ang Community Appreciation Map at Personal Commitment. Sa loob ng 3 araw, isagawa ang isang tungkulin at magdala ng drawing, checkmark o maikling family verification. Mahusay mga bata! End of Week 10. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!